Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, alam mo ba na ang ating bayan ay isa sa pinakamatandang munisipalidad na nilikha ng pamahalaang Espanyol sa ilalim ng lalawigan ng Pangasinan? Sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Tarlac, matatagpuan ang makasaysayang bayan ng Kamiling. Dito, sa isang puok na dating bahagi ng Pangasinan, nagsimula ang isang kamangha-manghang kwento ng pananampalataya, tiyaga at pagbabago. Noong unang bahagi ng ika-18 siglo, ang Kamiling ay isa pa lamang sityo o baryo ng mas malaking bayan ng Paniki. Dito, ang mga unang nanirahan ay pawang mga ayeta na namumuhay sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda at pagkuha ng mga prutas sa kagubatan. Sa paglipas ng panahon, dumating mula sa Hilaga ang mga Pangasinense at kalaunan ang mga Ilocano. Ang mga bagong maninirahan ay nanirahan sa lupang latian na tinawag nilang kakamilingan sa tapat ng ilog. Dahil sa paulit-ulit na pagbabaha, ang mga mamamayan ay lumipat sa mas mataas na lugar sa kabilang ibayo ng ilog. Doon ay nagtayo sila ng isang munting simbahan at kinuha si San Miguel Arcangel bilang kanilang patron. Ang pangalang Kamiling ay nagmula sa punong kamiring na sagana noon sa ilang. Ang titik R ay pinalitan ng L dahil sa mas malambot na tunog nito. Noong 1834 hanggang 1837, ang Kamiling ay naging isang district commission, isang mahalagang yugto tungo sa pagiging isang ganap na bayan. Ito ay initatag ni Don Francisco Soriano, isang matapang na kabesa de barangay na naging kauna-unahang district commissioner. Sa kanyang pamumuno, initatag ang unang pamahalaang lokal, sinukat ang mga lupa at initala ang mga mamamayan para sa census at pagbubuwis. Ito ang pundasyon ng ating bayan. Noong 1838, opisyal nang naging isang malayang bayan ang Kamiling, hiwalay na mula sa inang bayan ng Paniki. Ito ang taon ng ating pagkasilang bilang isang munisipalidad. Ang kauna-unahang gobernadorsilyo ng Kamiling ay si Don Vicente Galsim. Sa ilalim ng Espanya, siya ang nanguna sa pagpapatupad ng batas, pagkolekta ng buwis at pagpapanatili ng census. Si Don Vicente Galsim ay hindi nag-iisa. 38 iba pang gobernadorsilyo ang sumunod sa kanya hanggang sa sumiklab ang revolusyon. Bawat isa ay nag-ambag sa paghubog ng ating bayan. Noong panahong iyon, ang Kamiling ay nasa ilalim ng lalawigan ng Pangasinan. Ito ay bahagi ng malawak na Dominikang misyon sa Pangasinan at Tarlac. Ang mga prailing Dominikano ang nagdala ng relihiyong Katoliko sa ating bayan. Sila ang nagpatayo ng unang simbahan at nagpalaganap ng pananampalatayang hanggang ngayon ay buhay sa Kamiling. Noong 1873, itinatag ang lalawigan ng Tarlac. Ang Kamiling, kasama ang Paniki at Gerona, ay inilipat mula sa Pangasinan patungo sa bagong lalawigan. Sa kabila ng paglipat ng lalawigan, ang Kamiling ay nanatiling isang mahalagang sentro ng kalakalan. Ito ang nagsilbing entrepot ng mga produktong agrikultural mula sa 8 karatig bayan. Ang mga magsasaka ay nagtatanim ng palay, tubo, tabako at niyog. Ang ilog Kamiling ay nagsisilbing daunan ng mga bangkang kargado ng produkto patungo sa mga karatig lalawigan. Dahil sa yaman ng lupa at sigla ng kalakalan, ang Kamiling ay naging isa sa pinakamaunlad na bayan sa hilagang kanlurang bahagi ng Tarlac. Ang mga sinaunang estruktura ay nagsisilbing paalala ng ating kolonyal na nakaraan. Ang simbahan ng San Miguel Arcangel, ang lumang tribunal, at ang mga bahay na bato ay saksi sa ating kasaysayan. Noong 1896, sumiklab ang Rebolusyong Pilipino. Ang Kamiling ay naging muog ng mga revolusyonaryong sundalo sa pangunguna ni General Francisco Macabulos at ng kanyang mga tauhan. Ang huling gobernadorsilyo sa ilalim ng Espanya ay si Don Buenaventura Torres. Nang sakupin ni General Emilio Aguinaldo ang kapangyarihan, siya ang naging kauna-unahang presidente munisipal ng Kamiling sa ilalim ng revolusyonaryong pamahalaan. Sa panahon ng revolusyon, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga revolusyonaryo.
Sa kumbento ng Kamiling, pinatay si General Pedro Pedroche at ang kanyang mga tauhan. Isang madugong kaganapang hindi malilimutan. Nang dumating ang mga Amerikano, ang Kamiling ay nakaranas ng panibagong pagbabago. Ipinakilala nila ang Ingles bilang wikang panturo at ang sistemang pampublikong paaralan. Noong 1901, pinangalanan si Don Seferino de Guzman bilang kauna-unahang municipal president ng Kamiling sa ilalim ng pamahalaang Amerikano. Ang titulong gobernadorsilyo ay pinalitan na. Sa kabila ng mga pagbabago sa administrasyon, ang pangalan ng Kamiling ay hindi kailanman binago. Ang old lady in the northwestern province of Tarlac ay patuloy na tumatayo. Matatag, puno ng dangal. Noong 1970s, ang Kamiling ay isa ng unang klaseng munisipalidad, ang pinakamataas na antas para sa isang bayan sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Kamiling ay may 61 barangay at mahigit 87,000 na mamamayan. Ito ang komersyal na sentro ng 8 karatig bayan at tulay patungo sa kanlurang Pangasinan. Ang ating bayan ay may mayamang pamana, mula sa mga Ayeta, sa mga Pangasinense at Ilocano, sa mga Prailing Dominicano, hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Bawat isa ay nag-ambag sa paghubog ng Kamiling. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang Kamiling, isipin mo ang ating pinagmulan. Hindi ito basta pangalan. Ito ay isang pamana na ipinagkaloob ng ating mga ninuno. Ang Kamiling ay hindi lamang isang bayan sa mapa. Ito ay isang buhay na aklat ng kasaysayan. Isang saksi sa paglipas ng panahon at sa pagbabago ng ating bansa. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa Kamiling? I-comment sa baba. Baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga Kamiling.